Magandang araw sa lahat ng taga-subaybay ng Abot Kamay na Pangarap. Nasampal nga nitong si Madam Chantal, itong si Mark na itong lalaking gustong ipaasawa nitong si Madam Chantal kay Zoe at maging ama nitong dinadalang anak nga nitong si Zoe. Ito yung lalaking binayaran nga nitong ni Madam Chantal para magpanggap nga na ama ng ipinagbubuntis nitong si Zoe. Dahil nga sa pagsama at pagkawala nga nitong si Zoe, na alam nga nitong si Madam Chantal na sumama na nga ito kay Dax, ay isinisini niya lahat ang nangyari dito kay Mark na gustong ipaasawa nitong si Madam Chantal kay Zoe. At sabi pa nga nitong si Mark ay wala siyang kasalanan dahil daw nga ay hindi niya naman talaga tunay na anak yung ipinagbubuntis nga nitong si Zoe. At sabi pa nga nitong si Madam Chantal na binabayaran niya itong si Mark para magkunyari at bigyan at maging responsable nga sa pagbubuntis nga nitong si Zoe, dahil nga ay binabayaran siya nitong si Madam Chantal sa kanyang serbisyo. At sabi pa nga nitong si Mark na hindi niya naman kailangang gawin yun dahil daw nga hindi niya naman totoong anak nga ang ipinagbubuntis nitong si Zoe. At sa di kalayuan nga ay nakatingin nga at nakikinig nga itong si Aling Susan dito sa dalawang nag-uusap, at narinig nga nitong si Aling Susan na hindi nga anak nitong si Mark ay ang pinagbubuntis nga nitong si Zoe. At nagulat nga itong si Madam Chantal dahil nga nakita niya itong si Aling Susan na nakatingin sa kanila at nakikinig pala ito sa kanilang usapan nitong si Dr. Mark. At ito nga si Madam Chantal ay nagulat nga dahil nga sa na laman na nga nitong si Aling Susan ang kanilang sekreto nitong si Mark na itinatago nila, na hindi naman talaga ito ang totoong ama nitong ipinagbubuntis nitong si Zoe, kundi ay itong si Dax. Kaya si Madam Chantal ay nagulat nga at natakot nga dahil nga sa naalam na nga ni Aling Susan ang totoo. Samantala itong si Dr. Archie Tanyag naman ay sinisisi ang kanyang sarili dahil nga sa pagpapariwara daw nitong si Zoe at hindi niya ito nagabayan ng husto. At sabi naman itong si Lynette na wag daw sisihin itong si Dr. Archie Tanyag ang kanyang sarili dahil daw ang desisyon daw nitong si Zoe ay si Zoe ang pumili ng kanyang desisyon, at alam ni Zoe kung ano ang dapat gawin at kung alin ang tama at mali. At wala na nga nagawa nga itong si Dr. Archie Tanyag kundi ay manahimik na lamang dahil nga ay si Zoe ay sumama na nga dito kay Dax. At sabi pa nga nitong si Lynette na maling tao lang daw ang minahal nitong si Zoe at nagmahal nga ito sa isang kriminal na si Dax nga ang tinutukoy nitong si Zoe, nitong si Annalyn. Samantala ito nga si Aling Susan, habang paalis na ito ay hinabol nga siya nitong si Madam Chantal at pinipigilan nga siya dahil nga ay nalaman nga nitong si Aling Susan na ang sikreto nga nitong si Zoe na hindi naman talaga si Mark ang totoong tatay ng kanyang dinadala. At sabi pa nga nitong si Madam Chantal na kung magkano daw ba ang kailangan nitong si Aling Susan para daw manahimik daw ito sa kanyang narinig na katotohanan. At sabi pa nga nitong ni Aling Susan na 1 million daw kung kaya daw nitong si Madam Chantal. At ito nga si Madam Chantal ay inilahad nga ang kanyang kanang kamay at sabi niya nga kung payag daw siya at kung papayag ba itong si Aling Susan sa deal nitong si Madam Chantal na wag sasabihin ang kanilang, wag ibubunyag ang kanilang sekreto at mananatiling lihim ito at walang sasabihin itong si Aling Susan. So ito guys ang pakakaabangan natin dito sa Abot Kamay ng Pangarap. Maraming salamat po sa panonood ng aking mga video, and paki-like and subscribe na rin po ng aking channel, and paki-bell all na din po ng notification bell para po updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Thank you so much po and God bless us all. Bye bye.